Hindi bababa sa 600 ang inilikas matapos bahain ang ilang bahagi ng Olongapo City. Dagdag banta ang mataas na level ng ilog na ang ilan halos umabot na sa mga tulay. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Emil, tumila na ang ulan at humupa na rin ang baha sa maraming bahagi dito sa Olongapo City, gaya rito sa West Bahak-Bahak, dito sa kanilang main road at sa tapat lang ng kanilang palengke. No? Pero sa tuwing babahain sila, lalo na kapag mataas ang baha, lalong nananariwa sa kanila yung panawagan na panagutin yung mga nangamkam umano sa pondo na dapat sanay nakalaan para sa flood control project. I-evacuate ba yung mga tao o meron pa nananatili? Wala halos humpay ang malakas na ulan mula hating gabi hanggang tanghali rito sa Olongapo City. Kaya sa Barangay Calaclan, mabilis na umabot hanggang hita ang baha. May mga sasakyan pang nalubog. Wala namang naitalang nasaktan ayon sa mga tauhan ng barangay. Pero kinailangang i-evacuate ang ilang pamilya sa eskwelahan. Nagche-check ko kami every hour. Talaga nagche-check kami, maski sa bundok. Kasi marami ko kaming mga fallen trees, landslide. Problema namin yung mga nakatira sa tabing ilog. Yun lang talagang pinoproblema namin. Ang mas delikado yung mga nakatira sa tabing ilog gaya ni Jason. Nandito lamang po sa aking gilid ang Calaclan River at sa mga sandali pong ito, kahit na hindi naman po umuulan, ay talagang makikita natin na yung level ng tubig dito sa ilog ay halos aabot na sa level 3. Ayon sa mga residente rito, ang level 3 po ay danger level na at posibleng anumang oras kapag tumaas pa po yan ay pwede nang umapaw sa kanilang mga tahanan. Gaya po nitong tahanan na ito, nakatabing-katabi lamang ng ilog, kapag po bumuhos na uli ang malakas na ulan at magtuloy-tuloy ito, posibleng yung tubig po dito sa ilog ay umapaw na sa kanilang bakuran. Nakakatakot din kasi pagka halimbawang nakita ko nang tumaas yung tubig sa kanal, delikado na sa amin mga nakakaroon taon, matindi po ang baha dito. Talagang lagpas tao minsan. So hindi nyo na pinagawa? Hindi na po. Bakit po? Paulit-ulit po? Gigibain din niya eh. Yung tubig ng ilog at saka tubig ng dito galing sa kanal, pagsasalubong sila. Kahit ang mga kapitbahay na hindi naman katabi talaga ng ilog ay nangangamba. Siyempre, takot po. Baka lumangoy na naman kami ng puntang palengke. Kasi ang ganda po yan sa kalagitnaan. Hanggang bewang yan dyan. Puro putok na pa ako sa, alipunga. Mabilis pong tumaas ang baha dito. Pagka ganyan dire-diretso po ang ulan, nagsasalubong po yung high tide at saka yung tubig ulan. Ang bahay ni Nanay Corazon pinasok ng baha, kaya mga gamit pinagpatong-patong na at ang iba inakyat na. Panay ang paglilimas sa baha. Pumapasok po kasi sa loob ng bahay, limas ko na po, tapos bumalik ulit. Tumaas na naman, ang bilis po ng taas kasi. Dapat nga po may managot dahil dapat hindi namin nararanasan yung mga ganitong baha-baha. Konting ulan lang, baha na agad. Intindihin sana nila na karon sila ng magandang project para makontrol din yung flood. Ang Tabacuan Bridge at Santa Rita Bridge sa Barangay Santa Rita halos maabot na ng tubig ng Santa Rita River. Nasa orange rainfall warning, heavy rainfall warning kami. No? Sa ngayon po, mataas ang level ng ilog namin. Nasa critical level po silang lahat dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan. No? Maraming kalsada rin ang hindi patuluyang nawawala ang baha gaya sa Rizal Avenue. 334 families o 611 na individual ang kinailangan munang ilikas sa 13 evacuation center. 13 barangay ang binaha sa buong Olongapo. Emil, kung taga rito kayo, di kaya naman ay dadaan, iwasan na po yung mga lugar na madalas bahain, yung malapit sa ilog, at pati na rin yung mga mabababang lugar. Humanda pa rin po sa paglikas dahil hindi pa rin tayo sigurado kung baka naman bigla ulit umulan, no, at tumaas ulit yung tubig sa ilog. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po ang pagre-repack ng mga relief goods para sa mga evacuee. Emil? Maraming salamat at ingat kayo. Mariz Umali.